Muli ay magandang araw po mga kababayan. At sa mga bago po dyan at hindi pa nakasubscribe, baka naman. Oo, pasubscribe naman po dito sa aking munting channel at huwag nyo na rin po sanang kalimutang i-like yung ating video. Maraming salamat po. Heto na nga po, oo, nagsimula na naman po itong si BP Inday Sara. Oo, binabakbakan na ngayon. Sunod-sunod na banat niya kay PBBM eh. Bakit ko po ito nasabi? Heto po, tingnan po ninyo. Sunod-sunod po itong mga banat ni BP Inday Sara. Yan, muling tumaas na naman po ang buhok. Para kumbaga yung galit na galit ba? Tumaas yung buhok. Yan, muling tumaas po ang buhok ni BP Sara nung binawasan siya ng security personnel. Oh, nga at siya lang naman daw ang nakakaalam o makakapagsabi kung mayroong banta sa seguridad niya, no? Pero kahit balibalik ta rin po natin, sobrang napakarami pa rin po talaga yung mahigit 300 security personnel na nasa kanya. Hindi po ba? At ito nga sabi ni Congressman Dionisio, wag yung puro politika. And it's not like talagang wala na siyang security. And how many security does one need? Yan, sinagot siya tuloy ni Congressman Dionisio. Ano? At totoo naman po yun. Hindi ba? Sabi naman ni Secretary Remulla, she still has 320 security personnel despite the PNP pull out. That's more than the President. Ganon din po si Congressman Chua. Ano? Ang sabi niya, walang harassment. Ang meron dito ay yung kagustuhan ng liderato ng PNP na makapagtrabaho ng tama ang kanilang mga tauhan. Ito, basahin natin ha. Ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. Subalit ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Kaya ang tanging nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ayan. Sa unang talata, tama siya. Dahil perfect dito si PBBM. May malasakit at pag-unlad ng bayan ang tinututukan. Oh, di ba? Pero sa susunod na talata parang sablay na dito Parang ang tinamaan ay yung nakaraang administrasyon. Oh, parang bumalik sa kanya, di ba? Oh, parang ganoon na dating Walang katapatan. Ayan, kung ikukumpara mo ang salitang katapatan sa kanilang dalawa ni PBBM, di hamak na mas tapat naman si Bongbong Marcos kaysa kanya Oh, di ba? Totoo niyan, pati PhilHealth talagang binakbakan Ito. Ang Pilipinas, may healthcare system na totoong mapapangalagaan ng kalusugan ng bawat Pilipino. At maiibsan ang mga gastusin medical tuwing darating ang sakuna. Subalit, ayon kay BP Sara, ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbes na paigtingin ay kukunan pa ng pondo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Sa tingin nyo, ano pa nga bang ginagawa ni PBBM? May mga bagong gusali nga na pinatayo para sa mga pasyenteng may sakit na kidney. Ganon din po si FL Lisa. May mga ginagawa ding mga programa na ang beneficiaries nito ay ang mga kababayan nating may mga karamdaman. Libreng konsulta at may mga libreng gamot pa. Hindi ba napakaganda? Ang pagkakaalam ko, meron pa yung, ano ba tawag nila doon? Yung labbas yata yon na naghahatid ng mga serbisyong medical sa mga kababayan nating medyo malayo sa mga pagamutan. Oo. Ito pa. Mula pa rin dito kay Vice President Sara Duterte. Mga kaigsunan, yan, mga kapatid, mga kaigsunan ko, sa sipag at galing ng Pilipino, nangunguna dapat ang Pilipinas sa ating mga karatig bansa. Subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapanlinlang para maupo sa pwesto. Ginamit pa yung salitang mapanlinlang para umupo sa pwesto. Sino ba mga kababayan ko ang tingin nila para tamang iupo sa pwesto?
Sila po ba? Sila na mga Duterte? Pangalan ng taong bayan, mga magagaling at mga mahuhusay. Oo, magaling at mahusay ang pamamahala ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon po, unti-unti na pong lumalabas ang totoo. Kaya nga, karamihan unti-unti na rin natatauhan di ba? Kung inyo pong mapapansin mga kababayan, halos lahat po ng mga dating nasa mga matataas na posisyon sa gobyerno, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, ay may mga kinakaharap na mga kaso ngayon. Kasama na rin po si dating Pangulong Duterte na may kinakaharap din kaso. Hindi po ba? Kaya nga nanginginig na yung karamihan sa kanila Tapos sinabi niya, subalit daw ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog. Kung ang tinutukoy po ni VP Sara ay yung lubog po sa baha, matagal na po tayong ganyan. Pero kita naman po natin ang pagsusumikap po ng ating Pangulo para mabigyang solusyon ang mga kagaya niyan. Kahit nga po sa Davao nangyayari din po ang paglubog, hindi po ba? At isa sa mga dahilan niyan ay ito pong tinawag po ni Pangulong Marcos na climate change. Siyempre, hindi mo rin pwedeng isa-isang tabi. Ito, isa pa, importante rin po ito na dapat matutunan ng mga Pilipino. Ano po? Yung pong disiplina. Yan, disiplina po sa pagtatapon ng basura. Dahil nakita po nila doon sa mga pump, puro basura po yung bumara kaya hindi tuloy nag-function na maayos yung mga pumping station natin. Yung naghihirap at nagugutom, sa totoo lang po mga kababayan, alam naman natin na meron talaga mga kababayan tayo na hirap po sa buhay. Parang ako din po, ewan ko, bakit kahit anong pagsusumikap ko, hindi po ako yumayaman. baka naman kaya talagang hanggang dito lang ako Pero hindi ako tumitigil para makaranas naman ako ng kahit konting kaginhawaan lamang. Oo, kailangan natin makaranas din ng konting ginhawa sa buhay. Teka muna, sandali. Parang nawawala tayo sa issue. Napasama tuloy ako sa usapan. Balik tayo sa nagugutom at naghihirap. Alam po ninyo, Ma'am VP Sara, po. Pangunahan mo lang. Baka sundan ka ng maraming mayaman dyan. Yung mga mayayaman na nandyan, yung mga politiko nating mga mayayaman, yung bang mamigay ka ng tulong na galing po sa sariling bulsa po ninyo? Yes. Hindi po kasi biro, ma'am, yung ibinabayad sa security mo. 500 million ang ibinabayad po. Binabayad ng taong bayan para lang sa security po ninyo. Kaya kung gusto po niyong simulan ang makatotohanan at tapat na paglilingkod sa bayan, baka pwede po ninyong bawasan. Oo, bawasan pa ninyo yan. Napakarami pa 300 mahigit pa. Total, wala naman daw pong banta sa seguridad po ninyo. Yan po ang sabi ng Philippine National Police. Maliban po sa mga kababayan natin na talagang hirap na hirap sa buhay, marami din dyan po na nagsasabing sila'y mahirap, sila'y gutom dahil mahal ang bilihin. Pero kung mapapansin po ninyo sila, lagi may nakaipit na sigarilyo sa daliri. Pagdating ng hapon, may hinaharap na bote. Yan ba ang totoong mahirap? Yung iba naman, naghihintay na lamang ng rally, baka makadilahin siya. Paano kung wala ng rally? Tapos yung iba naman, naghihintay ng ayuda. Magtrabaho po. Huwag pong maging batugan para mayroon pong pangpalaman sa tiyan. Mga kababayan, isa lang masasabi ko. Basta masipag ka lang, sikmura mo'y hindi kakalam. Maraming salamat.